3:00 ng madaling araw. Ang buong Maynila ay tila natutulog pa, ngunit sa eskinita ng Barangay San Roque, gising na ang diwa ng pagdurusa. Ang hangin ay amoy estero, pinaghalong lansa ng kanal at sunog na basura. Sa loob ng isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, dahan-dahang bumangon si Jessa. Ang bawat galaw niya ay maingat, tila isang magnanakaw sa sariling bahay, takot na lumikha ng anumang ingay na gigising sa katabi niya. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng bombilya, tiningnan niya ang kanyang anak. Si Kian. 8 taong gulang pa lang si Kian, pero kung tititigan mo ang mukha nito habang natutulog, aakalain mong pasan nito ang mundo. Payat ang bata at ang suot nitong sando ay may mga butas na salaylayan. Mahimbing ang tulog nito, nakayakap sa isang lumang lata ng biskwit na tila ba yun ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Napabuntong hininga si Jessa. Hinaplos niya ang pawisang noo ng anak. Ang mga kamay ni Jessa ay magaspang mga kamay na sanay sa zonrock sabon at grasa. 34 na taong gulang pa lang siya, pero ang mga guhit sa kanyang mukha at ang kuba ng kanyang likod ay nagsusumigaw ng 50 taon ng paghihirap. Konting tiis na lang, anak. Bulong niya sa hangin. Makakaahon din tayo. Dahan-dahan siyang tumayo. Kumikirot ang kanyang balakang. Kagagaling lang niya sa trabaho kaninang 11:00 ng gabi bilang tagahugas ng pinggan sa karinderya. At ngayon, kailangan na naman niyang pumasok sa pangalawa niyang trabaho bilang tagalinis ng isda sa palengke bago pumasok sa pangatlo bilang janitress. Kinuha niya ang timba para mag-igib ng tubig sa gripo sa labas. Ito ang buhay nila. Walang sariling tubig, walang sariling kuryente. Nakikikabit, nakikiigib. Ngunit pagbukas pa lang niya ng pinto, nagawa sa manipis na kahoy sumalubong sa kanya, hindi ang simoy ng hangin, kundi ang isang matinis na boses na dumudurog sa katahimikan ng madaling araw. Hoy, Jessa! Napapitlag si Jessa. Muntik na niyang mabitawan ang timba. Sa labas nakapamaywang ang isang matabang babae na nakasuot ng duster na mabulaklak. Ang mukha nito ay makapal sa pulbos kahit madaling araw at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Doña Consuelo, ang may-ari ng paupahan, ang babaeng kinatatakutan ng lahat sa eskinita. Sa likod ni Doña Consuelo, nakatayo si Teresa, ang kapitbahay nilang tsismosa, may hawak na cellphone, tila handang-handa nang videohan ang anumang iskandalo. Doña Consuelo, nanginginig na bati ni Jessa. Magandang umaga po. Ang aga niyo po ata. Huwag mo akong daanin sa magandang umaga mo. Sigaw ni Consuelo. Ang boses niya ay parang kulog na gumising sa ilang kapitbahay. Bumukas ang ilang bintana. May mga matang nakasilip. Ito ang gustong-gusto ni Consuelo, ang mapahiya ang mga may utang sa kanya. 2 buwan, Jessa. 2 buwan ka nang hindi nagbabayad ng upa. Duro ni Consuelo sa mukha ni Jessa. Akala mo ba charity ward ito? Akala mo ba mother superior ako na magpapakain sa inyo ng anak mong patay gutom? Yumuko si Jessa. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha. Donya, parang awa niyo na po. Babayaran ko naman po. Na-delay lang po yung sahod ko sa karinderya. Bukas po pangako. Bukas, ilang bukas na ang narinig ko sa'yo. Lumapit si Teresa, may mapang-asar ng ngiti. Naku, Donya, narinig ko yan, bumili ng manok kahapon para sa anak niya. May pambili ng ulam pero walang pambayad ng bahay, kapal ng mukha. Nanlaki ang mata ni Jessa. Tumingin siya kay Teresa. Teresa, birthday ni Kian kahapon. 1 piraso lang ng manok yon. Sale pa sa palengke. Wala akong pakialam kung birthday ng anak mo o birthday ng aso mo. Sigaw ni Consuelo. Lumapit ito sa sampayan ni Jessa sa labas ng bahay. Doon nakasampay ang uniforme ni Jessa at ang ilang damit pampasok ni Kian. Ang mga damit na yun ay nilabhan ni Jessa hanggang madaling araw para matuyo bago pumasok si Kian. Kung hindi ka magbabayad, lumayas ka. Ngayon na. Hinablot ni Consuelo ang mga damit sa sampayan.
Donya, huwag po, sigaw ni Jess sa akmang pipigilan ang matanda. Uniforme po yan ng anak ko. Papasok siya mamaya. Pero huli na ang lahat. Sa isang marahas na kumpas ng kamay, iniadihagis ni Doña Consuelo ang mga bagong labang damit, ang puting polo ni Kian, ang blue skirt ni Jessa, direkta sa maputik na kanal sa harap ng bahay. Splash! Tumalsik ang maitim at mabahong tubig. Ang puting polo na pinakaiingatan ni Kian ay naging kulay putik sa isang iglap. Lumubog ito sa burak. Nanigas si Jessa. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Ang polo na yon, iyon lang ang matinong uniforme ni Kian. Pinaplansa niya yon gabi-gabi, kahit pagod siya. Yan, sigaw ni Consuelo, habang si Teresa ay tumatawa ng mahina sa gilid. Yan ang bagay sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Basura. Bumuhos ang luha ni Jessa, hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang sakit at hiya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan siyang lumuhod sa maputik na semento. Wala siyang nagawa kundi abutin ang mga damit sa kanal. Ang kamay niyang pilit na nililinis para makapaghanap buhay nang marangal ay ngayon nakalubog sa burak. Nanginig ang mga daliri ni Jessa habang inaahon ang puting polo ni Kian. Ang dating maputi at malinis na tela ngayon ay kulay itim na mabigat sa putik at amoy imbornal. Tumulo ang luha ni Jessa, humalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ay perfect, tili ni Teresa sabay tutok ng flashlight ng cellphone sa mukha ni Jessa. Ang ganda ng angle mo dyan, Jessa. Kuhang-kuha ang pagiging dugyot mo. Ipopost ko to sa group chat ng barangay para makita ng lahat kung anong klaseng tao kayo. Hindi kumibo si Jessa. Niyakap na lang niya ang maruming uniforme sa kanyang dibdib, tila ba mapoprotektahan niya ito mula sa pangungutya ng mundo. Tama na yan, Teresa. Sita ni Doña Consuelo, pero halata sa boses nito ang kasiyahan. Yumuko ang matanda para ilapit ang mukha kay Jessa. Ang amoy ng matapang na pabango ni Consuelo ay humalo sa baho ng kanal na kakahilo. Tandaan mo to, Jessa. Bulong ni Consuelo na may diin. Sampol pa lang yan. Kapag bukas ng gabi, ay wala ka pa ring iniaabot na 3,000. Sa akin hindi lang damit ang pupulutin mo sa kangkungan. Pati gamit nyo at pati kayo ng anak mong lampayatot, ihahagis ko sa labas. Tumalikod na si Consuelo, ang tsinelas nito ay pumapalakpak sa semento sa bawat hakbang. Tayo na, Teresa. Baka mahawa pa tayo ng kahirapan ng babaeng yan. Nang makaalis ang dalawa na natiling nakaluhod si Jessa sa putikan, gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Pero pagod na siya. Ang bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang balikat at parang hindi na niya kayang tumayo. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang barong-barong. Mama! Isang maliit at paos na boses ang bumasag sa katahimikan. Dali-daling pinunasan ni Jessa ang kanyang mukha, gamit ang likod ng kanyang palad, nag-iiwan ng bahid ng putik sa kanyang pisngi. Ayaw niyang makita siya ni Kian na ganito. Ayaw niyang makita ng anak niya ang kanyang kahihiyan. Kian! Pilit ng ngiti ni Jessa, kahit nanginginig ang labi. Bakit gising ka, nanak? Matulog ka na ulit, maaga pa. Pero hindi pumasok si Kian. Sa halip lumabas ito ng pinto. Ang maliit niyang paa ay tumapak sa malamig na semento. Nakita ni Jessa ang tingin ng bata. Nakatingin ito sa hawak niyang polo na puno ng putik. Tapos tumingin ito sa kanal. At huli tumingin ito sa direksyon kung saan naglaho sina Doña Consuelo. Walang luha sa mata ni Kian. Sa edad na 8, ang mga mata niya ay hindi mata ng bata. Ito ay mata ng isang sundalong sanay na sa giyera. Walang imik na lumapit si Kian sa gripo sa gilid ng bahay. Kumuha ito ng tabu-pinuno ng tubig at lumapit sa kanyang ina. Kian, huwag na madudumihan ka! Tanggi ni Jessa, hinihila pabalik ang kamay, pero hinawakan ni Kian ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Buhos ng tubig. Kuskos. Buhos ulit. Dahan-dahan tahimik na hinugasan ng bata ang putik sa mga kamay ng ina.
Ang maliliit na daliri ni Kian ay magaan at maingat, para bang babasaging kristal ang hawak niya. Huhugasan na lang po natin ulit, ma, sabi ni Kian sa mahinahon na boses. Masyadong mahinahon. May bleach pa tayo sa loob. Puputi pa to. Wag na po kayong umiyak. Napahagulgol si Jessa. Hinila niya ang anak at niyakap ito nang mahigpit, tila ba kung bibitaw siya ay guguho ang mundo. Ang mukha niya ay binaon niya sa maliit na balikat ni Kian. Ang amoy ng bata asim ng pawis at luma na sabon ay ang tanging amoy na nagpapakalma sa kanya sa gitna ng baho ng paligid. Patawarin mo ako, anak. Hikbi ni Jessa, ang boses ay basag na basag. Patawarin mo si mama. Wala akong kwenta. Hayaan ko lang silang tapakan tayo ng ganito. Kumalas si Kian sa yakap ng dahan-dahan. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang ina gamit ang dalawang maliliit na kamay. Sa dilim bago mag-umaga ang kanyang mga mata ay parang mga bituin seryoso matalim at hindi nababahira ng takot. Hindi ka walang kwenta, ma. Ikaw ang hero ko, matatag na sabi ng bata. Kinuha niya ang laylayan ng kanyang sando at pinunasan ang putik at luha sa pisngi ng ina. Huwag mo na silang intindihin. Paglaki ko, pag naging lawyer na ako, hindi na nila tayo pwedeng apihin. Pangako. Natigilan si Jessa. Saan nakuha ng ganoong tapang ang anak niya? Tumayo siya at pinilit patatagin ang sarili. Tama ang anak niya. Hindi siya pwedeng magpatalo. Kapag hindi siya pumasok ngayon, wala silang kakainin mamayang gabi. Wala silang pambayad sa utang. Sige na, anak. Pumasok ka na sa loob, sabi ni Jessa habang mabilis na inaayos ang sarili. Pinulot niya ang timba. Babanlawan ko lang to saglit tapos aalis na ako. Yung baon mo na sa ibabaw ng ref. Mag-iingat ka sa pagpasok sa school, ha? Wag na wag kang dadaan sa tapat ng bahay ni na Teresa. Opo, ma. Ingat ka po. Pinanood ni Jessa na pumasok ang anak sa loob ng barong-barong bitbit ang maruming polo na parang isang tropeyo ng digmaan. Bago tuluyang sumara ang pinto, nakita ni Jessa sa siwang na inilabas ni Kian ang kanyang lumang notebook at isang pudpod na lapis. Umupo ito sa sahig sa ilalim ng mahinang ilaw. Akala ni Jessa ay gagawa lang ito ng takdang aralin. Hindi niya alam, sa mga sandaling iyon, nagsusulat na si Kian hindi ng assignment kundi ng simula ng kanyang laban. Inilista niya ang oras, 3:45 a.m. Tinapon ni Aling Consuelo ang damit ni Mama. 4:00 na. Kailangan nang umalis ni Jessa. Naglakad siya palabas ng eskinita, bit-bit ang bigat ng kahihiyan at takot. Ang putik sa kanyang mga kuko ay hindi matanggal-tanggal, parang ang mantsa ng kahirapan sa kanyang pagkatao. Sa bawat hakbang palayo sa kanilang tahanan, parang may kung anong tinik sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag, pero pakiramdam niya ito na ang simula ng malaking bagyo. Samantala, sa bintana ng ikalawang palapag ng malaking bahay na bato, sa tapat nakasilip si Doña Consuelo. Hawak nito ang cellphone, kausap ang isang tao sa kabilang linya. Oo, attorney. Sisimulan na natin ang proseso ngayon. Ngisi ni Consuelo habang nakatingin sa papalayong anino ni Jessa na kuba sa pagod. Ang usok ng kanyang sigarilyo ay gumuhit sa hangin. Ihanda mo na ang mga papeles sa DSWD. Siguraduhin nating sa kangkungan, pupulutin ang mag-inang yan. Sumikat ang araw sa Maynila, pero para kay Jessa at Kian, padilim pa lang ang lahat. Kung ang pagod ay isang damit, suot-suot na ito ni Jessa na parang pangalawang balat. Tanghaling tapat. Ang init ng araw ay tumatagos sa bubong ng palengke, humahalo sa amoy ng lansas ng isda at pawis ng libu-libong tao. Nakaupo si Jessa sa isang mababang bangkito sa harap ng banyera ng mga tilapia. Ang kanyang mga kamay na kanina ay puno ng putik, mula sa kanal ngayon ay puno na ng maliliit na hiwa mula sa matatalim na palikpik ng isda. Walis, hugas, kuskos,
Ito ang ritmo ng buhay niya. 4:00 ng madaling araw hanggang 8:00 tagalinis siya sa palengke. 9:00 hanggang 2:00 dishwasher at tagalaba sa isang maliit na eatery. 3:00 hanggang 11:00 ng gabi janitress sa isang call center building sa Ortigas. 20 oras na trabaho, 4 na oras na tulog, araw-araw. Jess, bilisan mo dyan. Marami pang huhugasan sa likod. Sigaw ng may-ari ng pwesto ng isda. Opo boss, patapos na po. Sagot ni Jessa habang pilit na binibilisan ang pagkakas ng kaliskis kahit manhid na ang kanyang mga daliri sa yelo. Sa bawat kaliskis na tumatalsik sa mukha niya, naaalala niya ang mukha ni Doña Consuelo. 3,000. Kailangan niya ng 3,000 bago magbukas ng gabi. Kinapkap niya ang bulsa ng kanyang apron. May 1,500 na siya. Kulang na kulang pa. Sumasakit ang kanyang ulo dahil sa gutom. Hindi pa siya nag-aagahan. Ang baon niyang kanin at tuyo ay ibinigay na lang niya kay Kian kaninang umaga para may tanghalian ito sa eskwela. Para kay Jessa ang gutom ay kaibigan na. Sanay na siya dito. Ang hindi niya kaya ay ang makitang gutom ang anak niya. Samantala, sa eskinita ng Barangay San Roque, 3:00 ng hapon, tahimik ang paligid, karamihan ay nagpapahinga. Pero si Teresa ay gising na gising. Bitbit ang isang malaking itim na garbage bag na puno ng nabubulok na gulay diaper ng bata at pinagbalatan ng prutas. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa tapat ng pinto ni na Jessa. Lumingalinga siya sa paligid. Walang tao. Click! Pinindot niya ang record button ng kanyang cellphone gamit ang kaliwang kamay habang ang kanang kamay ay hawak ang basura. Naku, grabe talaga ang baboy ng mag-inang to. Bulong ni Teresa sa video, umaarte na parang concerned citizen. Tignan niyo mga kabarangay, tambak na naman ang basura sa harap ng pinto nila. Napaka-unhygienic. Kawawa ang bata. Magkakasakit sa dumi ng nanay niya. Sa isang mabilis na galaw, ibinuhos ni Teresa ang laman ng garbage babag sa mismong tapat ng pinto ni na Jessa. Kalat. Mabaho. Nilangaw agad. Ngumisi si Teresa. Yan. Ebidensya number 1. Alam ni Teresa na wala si Jessa. Alam din niyang pauwi pa lang si Kian mula sa eskwela. Ito ang utos ni Doña Consuelo, gumawa ng rason para mapalaya sila. At kung hindi sila aalis, nang kusa dadalhin nila ang laban sa DSWD Department of Social Welfare and Development. Ang script si Jessa ay isang neglectful mother na hinahayaang mabuhay sa dumi ang anak. Sinipa pa ni Teresa ang ilang lata ng sardinas para mas magmukhang makalat. Bagay to sa inyo. Mga squatter na nga dugyot pa. Bulong niya bago dali-daling pumasok sa sariling bahay nang marinig ang paparating na mga yapak. Si Kian iyon. Naglalakad ang bata, pauwi suot ang kanyang backpack na Spider-Man, nakupas na ang kulay. Malaki ang kanyang ngiti. May star siya sa kamay, galing kay teacher. Perfect score sa math. Gustong-gusto na niyang ipakita ito kay mama. Pero pagliko niya sa eskinita, nawala ang nanggiti niya. Nakita niya ang bundok ng basura sa tapat ng pinto nila. Ang mga langaw ay nagpipista. Alam ni Kian na nilinis ni mama ang tapat ng bahay bago umalis. Alam niyang hindi galing sa kanila. Ang mga basurang yon may mga bote ng wine at mamahaling canned goods na hindi naman nila kayang bilhin. Tumingin si Kian sa bintana ni Aling Teresa. Nakasarado, pero gumagalaw ang kurtina. Huminga ng malalim ang 8 taong gulang na bata. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Sa halip ibinaba niya ang kanyang backpack sa isang tuyong semento. Kinuha niya ang isang lumang sako na nakatago sa gilid ng bahay. Sa halip na maglaro ng mobile games, gaya ng ibang bata, nagsimulang maghiwalay ng basura si Kian. Ang mga nabubulok inilagay niya sa isang plastic. Ang mga pwedeng ibenta mga plastic na bote, karton, lata ay inilagay niya sa sako. Sayang to, bulong ni Kian sa sarili habang pinupulot ang isang plastic bottle. Piso din to.
Ang kanyang maliit na kamay ay nadudumihan ng sarsa at mantika. Ang uniforme niyang puti na nakuha niyang muli sa sampayan matapos laban ulit ni Jessa kanina ay unti-unting nagkakaroon ng mantsa. Pero hindi tumigil si Kian. Para sa kanya, bawat pisong makukuha niya sa basura ay pisong mababawas sa pagod ng mama niya. Dumating ang takip silim. Humarurot ang isang jeepney at bumaba si Jessa sa kanto. Hingal na hingal siya. Katatapos lang niya sa eatery at may isang oras lang siya para umuwi magluto at maligo bago pumunta sa night shift niya sa opisina. Masakit ang buong katawan niya. Ang bawat kalamnan ay humihiyaw ng pahinga. Pero iniisip niya si Kian. Ang ngiti ng anak niya ang charger niya. Pagpasok niya sa eskinita, napatigil siya. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, nakita niya ang kanyang anak. Nakaupo si Kian sa gitna ng mga basura, madungis ang muka. Ang mga kamay ay itim na itim. Sa tabi nito ay isang sako na puno ng mga plastic bottles at karton. Inaayos ng bata ang mga ito tinitipon para ibenta sa junk shop. Kian, napatingin ang bata. Manandyan ka na pala. Tumayo si Kian akmang yayakap pero napatigil siya nang makita ang sariling dumi. Nahiya siya bigla. Itinago niya ang maruruming kamay sa likod. Ma, sorry. Lilinisin ko na po ito. May nagtapon kasi ng basura sa harap natin eh. Pero matignan mo, ang daming plastic bottles. Siguro aabot nito ng 20 pesos sa junk shop. Pandagdag sa pak. Nabitiwan ni Jessa ang bitbit niyang supot ng tinapay. Napaupo siya sa kalsada at humagulgol. Hindi ito iyak ng galit. Ito ay iyak ng isang inang nadurog ang puso. Mabakit po? Natatarantang tanong ni Kian. Lumapit ito kahit madumi siya. Hinatak ni Jessa ang anak at niyakap ng mahigpit walang pakialam kung malagyan siya ng grasa o dumi ng basura. Bakit mo ginagawa to anak? Hikbi ni Jessa ang luha ay pumapatak sa buhok ng bata. Bata ka pa. Dapat naglalaro ka. Dapat nag-aaral ka. Hindi mo dapat kinakalakal ang basura ng ibang tao. Masakit para kay Jessa. Pakiramdam niya ay bigo siya. Nagtatrabaho siya ng 3 trabaho para hindi maranasan ng anak niya ang ganitong hirap, pero heto ang anak niya mismo ang sumasalo sa bigat. Mahuwag kang umiyak. Bulong ni Kian. Hinaplos niya ang likod ng ina. Gusto ko lang naman tumulong. Nakikita ko kasi, pagod ka na. Yung likod mo laging masakit. Yung kamay mo laging may sugat. Kumalas si Kian at tumingin sa mata ng ina. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang shorts ang isang bagay, isang pirasong lumpia na nakabalot sa tissue. Binigyan ako ng kaklase ko kanina, ma. Kalahati lang kinain ko. Tinabi ko to para sa'yo. Hindi ka pa kumakain, di ba? Tinignan ni Jessa ang pira-pirasong lumpia sa maruming palad ng anak. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Jessa na ang anak niya ay hindi lang isang bata. Siya ay isang anghel na ipinahiram sa kanya ng Diyos para kayanin ang impyerno ng buhay nila. Kinuha ni Jessa ang lumpia at kinain ito habang umiiyak ang lasa ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Salamat anak, bulong niya. Salamat. Tumayo si Jessa at pinunasan ng luha. Pinalitan ito ng isang determinadong tingin. Tinulungan niyang iligpit ang mga kalat. Kian, maligo ka na. Ako na ang magtatapos nito. Utos ni Jessa. Pero ma, sige na. At Kian, tinignan niya ang anak sa mata. Huwag mong iisiping pabigat ka. Ikaw ang lakas ko. Tandaan mo yan. Nang pumasok si Kian sa loob na iwan si Jessa sa labas. Tumingin siya sa bintana ni Teresa. Alam niyang nakasilip ito. Alam niyang sila ang may gawa nito. Kinuyom ni Jessa ang kanyang kamao. Hindi niyo kami mapapaalis, sabi niya sa isip. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Kahit mamatay ako sa pagtatrabaho. Ngunit hindi alam ni Jessa ang basura sa harap ng pinto ay patibong pa lamang. Sa loob ng bahay ni Doña Consuelo,
Pinipirmahan na ang isang sulat na ipapadala sa DSWD bukas ng umaga. Ang pamagat ng sulat, Report of Child Neglect Against Jessa Santos. Ang tunay na bagyo ay parating pa lang. Sa loob ng malaking bahay ni Doña Consuelo, malamig ang hangin dahil sa aircon. Ibang-iba sa init at alikabok sa labas. Nakaupo ang Doña sa kanyang rocking chair, humihigop ng mainit na tsokolate habang pinapanood ang CCTV monitor sa kanyang iPad. Nasa tabi niya si Teresa na may hawak na isang bagong biling kandado, malaki, mabigat at kulay pilak. "Sigurado ka ba dito, Teresa?" tanong ni Consuelo, pero may ngisi sa kanyang mga labi. "Opo, Doña," sagot ni Teresa habang pinaglalaruan ang susi ng kandado. 5:00 ang labas ng bata. 6:00 pa ang uwi ni Jessa galing sa second job niya. Isang oras na walang mapupuntahan ng bata. Sakto may bagyong paparating mamayang hapon. Tumango si Consuelo. Mabuti. Kailangan nating mapalabas na pabaya siyang ina. Kapag nakita ng barangay at ng DSWD na pag-alagala ang bata sa ulan habang wala ang nanay, tapos ang maliligayang araw ni Jessa. Pero Donya, nag-aalangang tanong ni Teresa. Paano kung may magpapasok sa bata? Yung mga ibang kapitbahay. Tumalimang tingin ni Consuelo. Ako ang may-ari ng lupang tinatayuan ng mga barong-barong nila. Subukan lang nilang makialam sila ang isusunod ko. Inabot ni Consuelo ang kandado kay Teresa. Gawin mo na. Siguraduhin mong clear ang video. Gusto ko yung nakakaawa ang bata para magalit ang social media sa nanay niya. Kinuha ni Teresa ang kandado. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay kasing bigat ng kasalanang gagawin niya, pero nanaig ang kagustuhan niyang sumipsip sa Donya. Samantala sa isang office building sa Ortigas, 4:30 ng hapon, kakatapos lang ni Jessa maglinis ng 3 palapag ng opisina. Basang-basa ang likod niya ng pawis sa loob ng kanyang blue uniform. Masakit ang kanyang balakang pero masaya siya. Uwian na. Makakasundo na niya si Kian sa kanto bago sila umuwi. Nagmamadali siyang nagligpit ng mop at timba nang harangin siya ng kanyang supervisor si Sir Romy. Jessa, saan ka pupunta? Masungit na tanong nito. Sir, time out na po ako. Susunduin ko po ang anak ko. Hindi pwedeng putol ni Sir Romy. Nag-absent si Marites. Kulang tayo ng tao. Kailangan mong linisin ang conference room sa 10th floor. May meeting ang mga boss bukas ng umaga. Nanlaki ang mata ni Jessa. Sir, hindi po pwede. Mag-isa lang po ang anak ko. Walang kasama yun sa bahay. Wala po akong susi na naibigay sa kanya. Jessa, simple lang naman, sabi ni Sir Romy habang tinitignan ang kanyang relo. Gagawin mo ang trabaho o tatanggalin kita ngayon din? Ang daming nakapila sa labas na gustong pumasok dito. Kung ayaw mo, umalis ka na at huwag ka nang babalik. Nanlamig si Jessa. Ang trabahong ito ang bumubuhay sa kanila. Ito ang pambayad sa kuryente at tubig. Kung mawawalan siya ng trabaho ngayon, saan sila pupulutin? Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Low battery, 5% na lang. Sige po sir, gagawin ko po. Pero pwede po bang tumawag saglit? Tumalikod na ang boss. Bilisan mo. Gusto ko makintab ang sahig pagbalik ko. Nanginginig ang kamay ni Jessa habang dinadial ang numero ng tindahan ni Aling Nena, ang kapitbahay nila, na may landline. Ring. Tut. Walang sumasagot. Sinubukan niyang tawagan si Teresa kahit labag sa loob niya. Cannot be reached. Bumibigat ang dibdib ni Jessa. Tumingin siya sa bintana ng opisina. Dumidilim ang langit. Kumukulog. Paparating ang ulan. Diyos ko, bantayan niyo po si Kian. Bulong ni Jessa habang pinipilit ang sarili na bumalik sa paghawak ng mop. Bawat kuskus niya sa sahig ay may kasamang dasal at takot. 5:00 ng hapon, Barangay San Roque. Masayang naglalakad si Kian pawi. Hawak niya ang Spider-Man backpack niya. Excited siyang ipakita kay mama na naubos niya ang baon niyang kanin kahit wala namang ulam. Pagdating niya sa gate ng compound, isang bakal
na rehas na naghihiwalay sa eskinita at sa kalsada, napatigil siya. Nakasarado ang gate. Karaniwan nakabukas ito hanggang 11:00 ng gabi. Pero ngayon, may nakasabit na malaking kandado. Bagong-bago. Kumikislap pa. Tao po ang tawag ni Kian. Hinawakan niya ang malamig na bakal ng rehas. Manong guard Aling Teresa. Walang sumasagot. Ang mga bintana ng mga bahay sa paligid ay nakasarado. Nakapagtataka, karaniwan ay maingay ang oras na ito. Parang sinadya ng tadhana o ng tao na maging tahimik ang lahat. Sinubukan ni Kian na isiksik ang katawan sa pagitan ng rehas pero hindi na siya kasya. Lumaki na siya. At doon na nagsimula. Isang patak. 2 patak. Bumuhos ang ulan. Hindi ito ambon lang. Ito ay malakas na ulan na may kasamang hangin. Mama! Bulong ni Kian. Wala siyang masisilungan. Ang maliit na waiting shed sa tapat ay puno na ng mga tambay na nag-iinuman at naninigarilyo. Natatakot si Kian lumapit sa kanila. Kaya nanatili siya sa tapat ng gate. Hinubad niya ang kanyang ang jacket na pinaglipasan na ng panahon, at ibinalot niya ito sa kanyang backpack. Hindi sa sarili niya, kundi sa backpack. Nasa loob kasi noon ang kanyang notebooks at books. Alam ni Kian na mahal ang gamit sa eskwela. Alam niyang nagkandara pa si Jessa para mabili ang mga iyon. Mas okay nang siya ang mabasa. Huwag lang ang mga gamit na pinaghirapan ng nanay niya. Basang-basa na si Kian. Ang puting polo ay dumikit sa payat niyang katawan. Nangangatal siya sa lamig. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok papunta sa kanyang mga mata, pero hindi siya umaalis. Nakatayo lang siya doon, parang isang maliit na sundalo na naghihintay ng utos. Naghihintay sa mama niya. Sa bintana sa itaas nakadungaw si Teresa. Hawak niya ang cellphone. Naka-video record. Tignan niyo guys! Bulong ni Teresa sa video live gamit ang boses na parang naiiyak sa awa. 5:30 na. Ang lakas ng ulan. Si Kian nandyan sa labas basang-basa. Nanginginig. Walang nanay. Nasaan ang nanay? Ayun na sa lakwatsa siguro. Grabe. Nakakadurog ng puso. Zinumin ni Teresa ang kamera sa mukha ni Kian. Kitang-kita sa video ang panginginig ng panga ng bata. Kitang-kita ang pamumutla ng mga labi nito. Kawawang bata. Dagdag drama ni Teresa. Kung ako ang nanay nito, hindi ko hahayaan mangyari to. Kailangan na itong makarating sa kinauukulan. Share nyo to guys para mailigtas natin ang bata sa pabaya niyang ina. Pinindot ni Teresa ang stop at pagkatapos upload. Sa ibaba na paupo na si Kian sa putikang semento. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang lamig ay tumatagos hanggang buto. Napatingin siya sa langit na madilim. Manasaan ka na? Bulong niya ang boses ay tinatangay ng hangin at ulan. Ang lamig po. Hindi alam ni Kian sa bawat minutong lumilipas na wala ang nanay niya at sa bawat share ng video ni Teresa sa Facebook, unti-unting nasisira ang kinabukasan nilang mag-ina. Ang ulan ay tumigil din pagkalipas ng 1 oras pero ang baha na idinulot nito ay sisira sa lahat ng pundasyong itinayo ni Jessa. Umaga. Pero para kay Jessa parang hindi na sumikat ang araw. Mainit ang noo ni Kian. Ang lagnat ng bata ay parang apoy na tumutupok sa konsensya ni Jessa. Bunga ito ng pagkababad niya sa ulan kahapon habang naghihintay sa labas ng gate. Ma-okay lang po ako. Bulong ni Kian kahit na namumutla ang kanyang mga labi at nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Pumasok na po kayo sa trabaho. Baka pagalitan kayo ni Sir Romy. Niyakap ni Jessa ang anak. Hindi anak. Hindi ako papasok ngayon. Isasama kita sa palengke. Bibili tayo ng gamot at mainit na sabaw. Hindi kita iiwan dito mag-isa. Natatakot si Jessa. Natatakot siyang baka maulit ang nangyari kahapon. Baka pag-uwi niya nakakandado na naman ang gate. Baka kung ano na ang mangyari kay Kian. Binalot niya si Kian sa isang makapal na kumot at inalalayan itong maglakad. Paglabas nila ng eskinita,
Iba ang timpla ng hangin. Kung dati ay binabati siya ng mga kapitbahay ng magandang umaga, ngayon ay puro bulungan at matatalim na tingin ang sumasalubong sa kanya. Yan yung nasa video ni Teresa. Grabe no? Mukhang maamong tupa. Pero pabaya pala. Kawawang bata, ginagawang investments ng nanay. Rinig na rinig ni Jessa ang bawat salita. Parang mga karayom na tumutusok sa dibdib niya. Yakap-yakap niya si Kian nang mahigpit tinatakpan ang tenga ng bata para hindi nito marinig ang lason ng mga tao. Pero alam niyang naririnig ito ni Kian. Ramdam niya ang paghigpit ng hawak ng bata sa laylayan ng damit niya. Dumating sila sa palengke. Maingay, siksikan, maputik. Bibili sana si Jessa ng paracetamol sa maliit na botika sa gilid ng palengke nang biglang tumahimik ang paligid. Nahawi ang mga tao para bang may dumaang reyna. Si Doña Consuelo, nakasuot ito ng red dress at maraming alahas, kasama si Teresa at dalawa pang alalay na kapitbahay. Tila nag-i-inspeksyon ito ng kanyang nasasakupan. Nang magtama ang paningin nila ni Jessa, ngumisi ang matanda. Aba-aba, ang Celebrity Mother of the Year. Malakas na sigaw ni Consuelo, sapat para marinig ng buong palengke. Huminto ang mga nagtitinda ng isda. Huminto ang mga namimili. Lahat ng mata ay na kay Jessa. Yumuko si Jessa, hihilahin sana si Kian palayo. Tara na anak. Huwag kang bastos, kinakausap pa kita. Sigaw ni Consuelo humarang sa dadaanan nila. Ano tatakbuhan mo na naman ako? Pagkatapos mong hindi magbayad ng upa ngayon, magpapakita ka dito na parang walang nangyari. Ang kapal din naman talaga ng apog mo, Jessa. Donya, parang awa niyo na. Mangingiyak na pakiusap ni Jessa. May sakit ang anak ko. Bibili lang kami ng gamot. Huwag po dito. Huwag sa harap ng bata. Tumawa si Teresa sa gilid. May sakit o acting lang ulit. Yan para kaawaan kayo. Baka naman drug money ang kailangan mo, hindi gamot. Nag-init ang tainga ni Jessa. Tumingin siya kay Teresa. Bawiin mo yan, Teresa. Kahit kailan hindi ako gumamit ng droga, alam mo yan. Lumapit si Doña Consuelo, dinuro ang noo ni Jessa. Huwag kang magmalinis. Alam ng lahat kung ano ang pinanggalingan mo. Ang asawa mong si Jose, di ba namatay yun? Sa El Salvador. Balita ko, drug mule daw yun. Kaya pinatay ng gang kriminal ang asawa mo. Kaya hindi nakakapagtaka kung kriminal din ang pagpapalaki mo sa anak mo. Doon naputol ang pisi ni Jessa. Pwede niyang tiisin ang gutom. Pwede niyang tiisin ang pang-aapi sa kanya. Pero ang babuyin ang alaala ng asawa niyang namatay para sa kanila. Ang asawa niyang walang ibang ginawa, kundi mahalin sila. Binitawan ni Jessa si Kian, itinaas niya ang kanyang muka, at tinignan ng diretso sa mata si Doña Consuelo. Bawiin mo yan. Nanginginig, pero matapang na sabi ni Jessa. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa palengke. Marangal na tao si Jose, namatay siya dahil lumaban siya sa mga masasamang tao. Huwag mong dudumihan ang pangalan niya dahil lang maitim ang budhi mo. Nabigla ang lahat. Ito ang unang pagkakataon na sumagot ang sunod-sunurang si Jessa. Namula ang mukha ni Consuelo sa galit. Ang kanyang awtoridad ay hinamon sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Abat, walang hiya ka. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jessa. Napakalakas nito. Kaya't napahawak si Jessa sa gilid ng fruit stand. Namamanhid ang kanyang mukha. Nalasa niya ang dugo sa kanyang labi. Mama! Sumigaw si Kian. Sa kabila ng kanyang lagnat, tumakbo ang bata at hinarang ang kanyang sarili sa pagitan ni Doña Consuelo at ng kanyang ina. Itinaas ni Kian ang kanyang maliliit na kamay, nanginginig, pero matapang. Huwag niyo pong saktan ang mama ko. Masama kayo, masama kayo. Sigaw ng bata, ang boses ay basag dahil sa iyak at ubo. Tiningnan ni Consuelo ang bata na parang isang insekto. Tabi-isa ka pang surot.
Tinulak ni Consuelo si Kian. Hindi ito mahina. Malakas na tulak. Dahil sa lagnat at hina ng katawan, nawalan ng balanse si Kian. Tumalsik siya paatras. Blat. Bumagsak si Kian sa isang banyera ng tubig na pinaghugasan ng isda. Ang maitim malansa at madugong tubig ay bumuhos sa batang may sakit. Kian. Tili ni Jessa, parang tumigil ang mundo. Nakita niya ang anak niya na nakalugmok sa basang sahig, basang-basa ng tubig isda, umuubo, at umiiyak. Dali-daling lumapit si Jessa at binuhat ang anak. Niyakap niya ito nang mahigpit, hindi alintana ang lansa at dumi. Ang galit sa dibdib niya ay napalitan ng matinding takot at awa. Okay ka lang ba anak, Diyos ko? Sorry. Tumingin si Jessa kay Doña Consuelo. Ang mga mata ni Jessa ay hindi na mata ng tao, ito ay mata ng isang hayop na nasugatan. Pero si Consuelo ay hindi natinag. Inayos lang nito ang kanyang damit at tiningnan sila ng may pandidiri. Yan ang napapala ng mga hindi lumulugar, sabi ni Consuelo ng malamig. Teresa, tawagan mo na ang pulis at DSWD. Sabihin mo nagwawala ang nanay sa palengke at idinamay pa ang anak sa gulo. Tignan natin kung may mukha pa silang ihaharap. Tumalikod si Consuelo at naglakad palayo, iniwan ang mag-ina sa gitna ng palengke. Ang mga tao ay nakapalibot lang. Walang tumulong. Ang iba ay nakatutok ang cellphone, kinukunan ng video, ang kawawang mag-ina na nakalugmok sa sahig. Sa gitna ng kahihiyan, naramdaman ni Jessa ang maliit na kamay ni Kian na humawak sa pisngi niya. Hikbi ng bata habang nanginginig sa lamig at lagnat. Uwi na tayo. Hayaan mo na sila. Ako na lang ang bahala sa'yo. Napahagulgol si Jessa. Binuhat niya ang anak, ang bigat nito ay parang krus na pasan niya. Sa araw na yon namatay ang dating Jessa na tahimik at sunod-sunuran. Habang naglalakad siya palabas ng palengke, bit-bit ang anak niyang amoy isda at nilalagnat, may nabuong desisyon sa puso niya. Hindi na siya papayag na apihin sila. Kahit anong mangyari, lalaban siya. Pero huli na ba ang lahat? Dahil sa di kalayuan, narinig na niya ang sirena ng pulis. Ang pula at asul na ilaw ng patrol car ay sumasayaw sa dingding ng masikip na eskinita. Para itong babala ng isang paparating na dilubyo. Pagbaba ni Jessa sa tricycle, bit-bit pa rin si Kian na nanginginig sa lagnat at amoy lansa. Halos himatayin siya sa kanyang nakita. Sa tapat ng kanilang barong-barong, hindi lang mga tsismos ang kapitbahay ang nag-aabang. Naroon ang 2 pulis at isang babaeng nakauniforme ng DSWD Department of Social Welfare and Development. May hawak na makapal na folder at nakatingin sa paligid ng may pandidiri. Si Teresa ay nasa gilid, kausap ang social worker panay, ang turo sa pinto ng bahay ni na Jessa na puno pa rin ng basurang hindi nahakot. Ayan na sila! Sigaw ni Teresa nang makita si Jessa. Ayan ang nanay na nagwawala sa palengke. Nanigas si Jessa. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang itago si Kian, pero saan sila pupunta? Lumapit ang pulis. Si PO1 Cortez, matikas at seryoso ang mukha. Kayo po ba si Jessa Santos? Ako nga po, sir. Sagot ni Jessa, ang boses ay garalgal. Hinihingal siya. Ang bigat ni Kian sa kanyang bisig ay tila bumibigat lalo dahil sa takot. Bakit po? Ano pong meron? Humarap ang babaeng taga-DSWD. Ang pangalan sa ID nito ay Mindy Dizon. Tinitigan nito si Jessa mula ulo hanggang paa. Ang putik sa damit, ang pasa sa pisngi, mula sa sampal ni Consuelo, at ang batang basang-basa at amoy isda. Mrs. Santos, nakatanggap kami ng formal complaint at video evidence ng child neglect at endangerment laban sa inyo. Malamig na sabi ni Miss Dizon. Ayon sa report, pinabayaan niyo ang anak niyo sa labas ng bahay habang bumabagyo kahapon. At kanina, ayon sa witness na si Doña Consuelo, sinugod niyo siya sa palengke at naging violent kayo sa harap ng bata. Hindi totoo yan, sigaw ni Jessa.
Ang pagod niya ay napalitan ng desperasyon. Ma'am, mali po ang report. Sila po ang umaapi sa amin. Si Doña Consuelo ang sumampal sa akin. Siya ang tumulak sa anak ko sa banyera ng isda. Tignan niyo po, si Kian may lagnat dahil sa kanila. Ipinakita ni Jessa ang mukha ni Kian na namumutla, pero umiling lang si Miss Dyson. May lagnat ang bata at amoy imburnal, Mrs. Santos. Yan lang ang nakikita ko. Ebidensya yan na hindi niyo siya naalagaan ng tama. Inilabas ni Teresa ang cellphone ng dasa niya at ipinakita sa pulis at sa social worker. Ma'am, ito po ang video kanina, sabi ni Teresa. Sa video edited na ang pangyayari. Ang ipinapakita lang ay ang parte kung saan sumisigaw si Jessa nang bawiin mo yan kay Doña Consuelo at ang pagtutulakan. Hindi nakikita ang sampal ni Consuelo. Ang labas si Jessa ang nagwawala at ang anak niya ang nadamay. Kita niyo na, dagdag gatong ni Teresa. May mental instability po ata si Jessa. Kawawa si Kian. Hindi sinungaling ka, Teresa. Akmang susuguri ni Jessa si Teresa sa sobrang galit, pero hinarang siya ng pulis. Mrs. Calm down. Saway ni P1 Cortez. Hinawakan nito ang braso ni Jessa. Huwag kayong gumawa ng eksena dito kung ayaw niyong pusasan ko kayo. Napaiyak na lang si Jessa. Yakap-yakap niya si Kian na ngayon ay umiiyak na rin ng mahina. Uwi na tayo. Bumuntong hininga si Miss Dyson at inilabas ang isang pirasong papel, isang legal na dokumento na may selyo ng korte. Summon, Tabpuena. Jessa Santos, kailangan niyong humarap sa korte sa Biyernes alas 9 ng umaga, sabi ni Miss Dyson habang iniabot ang papel. Kakasuhan kayo ng paglabag sa RAHA. 7610. Aalamin ng korte kung karapat-dapat pa kayong maging ina ni Kian. Kinuha ni Jessa ang papel gamit ang nanginginig na kamay. Ang mga letra ay lumalabo sa paningin niya dahil sa luha. At bibigyan ko kayo ng babala. Dagdag ni Miss Dyson, ang tono ay may halong pagbabanta. Kapag hindi kayo sumipot o kapag nakita namin na nasa panganib ulit ang bata bago ang hearing, kukunin namin agad si Kian at ilalagay sa foster care. Naiintindihan nyo? Lumuhod si Jessa sa gitna ng maputik na kalsada sa harap ng mga pulis at mga kapitbahay. Lumuhod siya habang yakap pa rin ang anak. Wala na siyang pakialam sa dignidad. Ma'am, parang awa niyo na. Hagulgol ni Jessa. Hinawakan niya ang laylayan ng palda ni Miss Dyson. Huwag niyo pong kunin ang anak ko. Siya lang ang meron ako. Nagtatrabaho naman po ako eh. Kahit 3 trabaho kinakaya ko para sa kanya. Huwag po. Papatayin niyo ako kapag kinuha niyo siya. Ang iyak ni Jessa ay parang iyak ng isang hayop na kinakatay. Masakit pakinggan. Nakakabagabag. Kahit ang mga tsismosang kapitbahay ay natahimik, may ilan na napayuko hindi makatingin. Pero si Teresa ay nakangisi pa rin. Mission accomplished. Tumayo kayo dyan. Sabi ni Miss Dyson, inalis ang pagkakahawak ni Jessa sa palda niya. Sa korte na kayo magpaliwanag. Siguraduhin niyo lang na malinis at maayos ang bata sa Biyernes. Aalis na kami. Umalis ang patrol car. Umalis ang DSWD. Umalis si Teresa na may ngiti ng tagumpay. Naiwan si Jessa sa gitna ng kalsada. Nakaluhod yakap ang anak, hawak ang papel na dudurog sa buhay nila. Sa loob ng kanilang barong-barong, tahimik ang lahat. Pinunasan ni Jessa ang katawan ni Kian. Pinalitan ng tuyong damit. Pinainom ng gamot na hiningi lang niya sa tindahan dahil wala silang nabili. Nakaupo si Jessa sa sulok na katulala sa papel. Sabpuena, anak bulong ni Jessa. Tumingin siya kay Kian na nakahiga sa banig. Siguro tama sila. Siguro hindi ako mabuting ina. Tignan mo, nagkasakit ka dahil sa akin. Napahiya ka dahil sa akin. Baka mas mabuti kung ibigay na lang kita sa DSWD. Baka doon may pagkain ka, may maayos na higaan. Bumuhos ang luha ni Jessa. Ito ang pinakamababang punto ng buhay niya.
ang pagsuko. Ma, umupo si Kian. Kahit matamlay kinuha niya ang papel mula sa kamay ng ina. Binasa niya ito gamit ang flashlight na gamit nila. Child, endangerment. Basa ni Kian hirap sa pagbigkas. Tumingin siya sa ina. Hindi totoo to, ma, sabi ng bata. Kinuha niya ang kanyang school bag, inilabas ang notebook at lapis. Kian, anong ginagawa mo? Magpahinga ka na, Suway ni Jessa pero hindi nakinig si Kian. Binuksan niya ang isang pahina ng notebook. Isinulat niya ang petsa ngayon. Araw ng Lunes, dumating ang pulis. Umiyak si Mama. Sabi nila, masamang nanay si Mama. Sinungaling sila. Humarap si Kian kay Jessa. Ang kanyang mga mata ay mapungay dahil sa lagnat, pero ang titig niya ay matalim parang isang matandang puno ng karanasan. Mahinding-hindi ako sasama sa kanila, maring sabi ni Kian. Ang boses niya ay mahina, pero buo. Kahit anong sabihin nila, ikaw lang ang mama ko. Ayaw ko sa iba. Ayaw ko sa foster care na sinasabi nila. Gusto ko sa'yo lang. Lumapit si Kian at niyakap ang leeg ng kanyang ina. Mainit ang kanyang balat, pero ang yakap niya ay nagbigay ng kakaibang lamig at ginhawa sa nag-aalab na damdamin ni Jessa. Huwag kang susuko, ma, bulong ni Kian sa tenga ni Jessa. Kasi hindi ako susuko. Lalaban tayo. Promise. Tiningnan ni Jessa ang kanyang anak. Sa gitna ng kadiliman sa loob ng bahay na walang kuryente, nakita niya ang liwanag. Hindi nanggaling sa bumbilya, kundi sa puso ng anak niya. Pinunasan ni Jessa ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Kung ang anak niyang 8 taong gulang ay matapang sino siya para maging duwag, oo anak. Sagot ni Jessa, hinahalikan ang noo ni Kian. Lalaban tayo. Hindi ko hahayaan na makuha ka nila. Kahit anong mangyari. Kinuha ni Jessa ang papel ang subpuena at itinago ito sa ilalim ng unan. Matulog ka na, Kian. Pagaling ka. Kailangan malakas tayo sa Biyernes. Humiga sila sa banig. Magkayakap. Sa labas rinig pa rin ang tawanan ng mga nagiinuman sa kanto. Rinig pa rin ang ingay ng bidyoke. Ang mundo ay patuloy na umiikot na parang walang nasirang buhay ngayong gabi. Pero sa loob ng barong-barong, may isang plano ang nabubuo. Habang tulog na si Jessa dahil sa pagod at iyak, mulat pa rin si Kian. Bumangon ang bata, nang dahan-dahan. Kinuha niya ang kanyang Spider-Man backpack. Mula sa ilalim ng kanyang mga damit, inilabas niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang lumang lata ng biskwit. Rusty. Kupas na ang pintura. Binuksan ito ni Kian. Wala itong laman na pagkain. Ang laman nito ay mga resibo, mga wrapper ng gamot ni Mama, mga pirasong papel na may drawing, mga bagay na sa tingin ng iba ay basura, pero para kay Kian ito ang bala niya sa giyera. Kinuha niya ang notebook kung saan siya nagsulat kanina. Pinunit niya ang pahina at inilagay sa loob ng lata. Klang! Isinara niya ang lata. Niyakap niya ito habang humihiga muli sa tabi ng kanyang ina. Ako ang bahala sa iyo, ma. Bulong ni Kian sa dilim. Ako ang magiging lawyer mo. At sa gabing iyon, ang lata ng biskwit ay naging sandata at ang batang may sakit ay naging sundalo. Handa na sila para sa paghuhukom. Miyerkules, 2 araw na lang bago ang paghuhukom. Ang Public Attorney's Office, PAO, ay parang isang palengke ng mga sawimpalad. Siksikan, mainit at amoy pawis. Dito pumipila ang mga taong walang pera, pero may kailangan sa batas, mga biktima ng pagnanakaw, mga gustong magpaanul, at mga katulad ni Jessa na lumalaban para sa kanilang pamilya. 8:00 pa lang ng umaga, ay nakapila na si Jessa. Suot niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang kupas na polo shirt at slacks para magmukhang presentable. Pero hindi maitatago ng damit ang pasa sa kanyang pisngi mula sa sampal ni Doña Consuelo at ang pangingitim ng ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat. Kasama niya si Kian. Hindi pumasok ang bata sa eskwela. Takot si Jessa na iwan ito sa bahay. Hawak ni Kian ang kanyang Spider-Man backpack
At ang lata ng biskwit na ngayon ay nakatago sa loob ng eco bag na bitbit niya. Number 48, Jessa Santos. Sigaw ng clerk na masungit. Napapitlag si Jessa. Ako po." Hinila niya si Kian at pumasok sa isang maliit na cubicle. Sa loob nakaupo si Attorney Galvez, isang public attorney na mukhang pagod na sa mundo. Tambak ang folder sa mesa niya. Hindi man lang siya tumingin kay Jessa nang pumasok ito. "Maupo," sabi ni Attorney Galvez habang nagtitipa sa kanyang laptop. "Anong kaso?" Nanginginig na inabot ni Jessa ang subwena. "Child abuse at neglect po, attorney. Kinasuhan po ako ng DSWD at ng kapitbahay namin. Pero attorney, hindi po totoo yon. Planado po lahat." Kinuha ng abogado ang papel at binasa ng mabilisan. Kumunot ang noo nito nang makita ang pangalan ng complainant, Consuelo Villarreal. "Villarreal?" tanong ng abogado. Tumingin kay Jessa sa unang pagkakataon. Tinignan niya ang pasa sa mukha ni Jessa. "Kalaban mo si Doña Consuelo, yung may-ari ng paupahan sa San Roque." "Oo po, attorney. Kilala niyo po siya." Bumuntong hininga si Attorney Galvez. Inilapag niya ang papel sa mesa at sumandal sa upuan. Ang tingin niya kay Jessa ay parang tingin ng doktor sa pasyenteng wala ng pag-asang gumaling. "Mrs. Prangkahan tayo," sabi ng abogado. "May connection ang mga Villarreal sa City Hall at base dito sa report, may video evidence sila na pinabayaan mo ang bata sa bagyo. May witnesses din na naging violent ka sa palengke. Totoo ba na nagkaroon ng gulo sa palengke?" "Sila po ang nauna. Sinampal niya ako. Pero lumaban ka." Putol ng abogado. "Sumigaw ka, nag-eskandalo." Tumahimik si Jessa. Yumuko siya. "Opo. Pero pinagtanggol ko lang po ang asawa ko." Napailing si Attorney Galvez. "Sa mata ng korte, unstable ka. Wala kang trabahong regular. Wala kang maayos na bahay. At ngayon, may record ka ng violence. Mrs. Mahirap ipanalo to." "Attorney, parang awa niyo na." Lumuhod si Jessa sa harap ng mesa. "Tulungan niyo po ako. Wala po akong pambayad sa private lawyer. Kayo lang po ang pag-asa ko. Kapag natalo ako, kukunin nila ang anak ko." Tinignan ni Attorney Galvez si Kian na nakaupo sa gilid, tahimik na nakikinigyakap ang kanyang bag. Naawa ang abogado, pero pagod na siya sa mga kasong talo na bago pa magsimula. "Gagawin ko ang paperwork, Mrs. Pero huwag kang umasa." Malamig na sabi ng abogado. "Kung ako sa'yo, makipag-usap ka na sa DSWD. Baka pumayag sila sa visitation rights kapag nasa foster care na ang bata. Mas maganda yon kaysa makulong ka pa." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jessa. Visitation rights. Bibisitahin na lang niya ang sarili niyang anak. Hindi. Bulong ni Jessa. Tumayo siya, hila si Kian. "Hindi ko ibibigay ang anak ko. Salamat na lang po, attorney." Lumabas si Jessa ng opisina. Ang pinto ng hustisya para sa mga mahihirap na katulad niya ay hindi lang nakasarado, nakakandado, tanghaling tapat. Naglakad ang mag-ina sa ilalim ng init ng araw. Wala silang payong. Gutom na si Kian. Rinig ni Jessa ang pagkalam ng sikmura ng anak. Huminto sila sa tapat ng isang Jollibee. Ang amoy ng pritong manok ay lumalabas mula sa pinto. Nakita ni Jessa kung paano tumingin si Kian sa poster ng Chicken Joy. Napalunok ang bata. Kinapa ni Jessa ang kanyang bulsa. Inilabas niya ang lahat ng barya. Piso. 5. 10. Binilang niya ito sa kanyang palad na nanginginig. 85 piso. Chapter 85. Ito na lang ang pera niya hanggang sa susunod na sahod. Ang pamasahe pauwi ay 20. May matitirang 65. Tama lang para sa isang meal. "Kian," tawag ni Jessa. Pilit niyang pinasigla ang boses niya. "Gusto mo ba ng chicken?" Lumiwanag ang mukha ni Kian. "Talaga, ma? Pero may pera pa ba tayo?" "Oo naman." Pagsisinungaling ni Jessa. "May naitago pa ako. Tara, celebrate natin ang
ang pagiging matapang mo. Pumasok sila sa fast food chain. Malamig ang aircon. Maraming pamilya ang kumakain, mga batang masaya, mga magulang na nakangiti. Pakiramdam ni Jessa na sa ibang planeta sila. Umorder si Jessa. Isang chicken joy with rice po, solo, at 2 baso ng tubig, yung maraming yelo. Pagdating ng pagkain, inilapag ni Jessa ang tray sa mesa. Ang mainit na manok, ang gravy, ang kanin. "Kain na anak," sabi ni Jessa. "Ikaw man," tanong ni Kian, hindi ginalawang pagkain. "Wala kang order?" Ngumiti si Jessa. Kinuha niya ang baso ng tubig at ininom ito ng dire-diretso. "Busog pa ako, nak. Kumain ako kanina sa labas ng opisina habang naghihintay sa'yo. May nagbigay ng sandwich. Ang laki nga hindi ko naubos." Isa na namang kasinungalingan. Ang totoo, kahapon pa huling kumain si Jessa ng kanin. Ang tiyan niya ay umiikot sa gutom. Nandidilim na ang paningin niya. Pero mas mahalaga na makakain si Kian. "Sige na, ubusin mo yan. Kailangan malakas ka," utos ni Jessa. Dahan-dahang kumain si Kian. Sinawsaw niya ang balat ng manok sa gravy. Ang sarap. Ito ang lasa ng pagmamahal ng ina. Pero matalino si Kian. Napansin niya ang kamay ni Jessa na nakahawak sa tiyan nito. Napansin niya ang pamumutla ng ina. Napansin niya na tubig lang ang laman ng tiyan nito. Huminto si Kian sa pagsubo. Hiniwa niya ang manok. Kinuha niya ang kalahati ng kanin. Inilagay niya ito sa takip ng lalagyan ng gravy. "O bakit?" tanong ni Jessa. "Ma-share tayo," sabi ni Kian. "Hindi ko kaya ubusin. Masasayang lang. Sige na, ma. Subuan kita." Naluha si Jessa. Gusto niyang tumanggi, pero nang isubo ni Kian ang kutsara sa bibig niya, hindi na siya nakaiwas. Ang lasa ng pagkain ay nagbigay ng lakas sa kanya. Kumain silang dalawa sa iisang pinggan. Hati sa isang pirasong manok. Hati sa kanin. Habang ngumunguya si Kian, tumingin siya sa labas ng salamin ng Jollibee. Nakita niya ang building ng korte sa kabilang kalsada. Malaki. Nakakatakot. Naalala niya ang sinabi ng abogado kanina. Talo ka na. Hinawakan ni Kian ang eco bag sa paanan niya. Nandoon ang lata ng biskwit. "Kung hindi kami kayang ipagtanggol ng abogado," sabi ni Kian sa isip niya, "ako ang gagawa." Inubos ni Kian ang pagkain para lumakas siya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa giyerang sasalihan niya sa Biyernes. "Ma," sabi ni Kian pagkatapos kumain. Seryoso ang mukha nito. "Umuwi na tayo. May kailangan akong aralin." "Ang homework mo?" ay tanong ni Jessa habang nililigpit ang pinagkainan. Tumango si Kian, pero hindi homework sa eskwela ang nasa isip niya. Ang aaralin niya ay ang batas ng katotohanan. Aaralin niya kung paano talunin ang mga sinungaling gamit ang boses ng isang bata. Lumabas sila ng fast food chain, bit-bit ang walang laman na tiyan, pero punong-puno ng determinasyon ang puso ng isang 8 taong gulang na bata. Huwebes ng gabi. Ang gabi bago ang paghuhukom. Mabigat ang hangin sa loob ng barong-barong. Sa labas humuhuni ang mga kuliglig at paminsan-minsan ay naririnig ang pagtatalo ng mga mag-asawa sa kabilang pader. Pero sa loob ang tanging naririnig ay ang scratch-scratch-scratch ng ballpen sa papel. Nakaupo si Jessa sa sahig sa harap ng isang maliit na mesa na gawa sa plywood. Ang ilaw ng kandila ay sumasayaw sa kanyang pagod na mukha. Nagsusulat siya ng affidavit. Ito ang sabi ng clerk sa korte, kailangan daw niyang isulat ang panig niya. "Mahal na hukom," sulat ni Jessa. Ang kamay niya ay nanginginig. "Hindi ko po pinabayaan si Kian. Mahal ko po siya." Tumigil siya. Tinignan niya ang mga salita. Parang ang babaw. Parang walang bigat. Paano niya ilalagay sa papel ang libo-libong oras ng pagkayod? Paano niya isusulat ang sakit ng likod niya, ang gutom na tiniis niya para lang may makain ng anak? Skrrraach! Binura niya ng mariinang sinulat hanggang sa mapunit ang papel. "Buwisit," bulong ni Jessa at napahagulgol. Nilukot niya ang papel at inihagis sa sulok. "Wala akong kwenta."
ni hindi ako makapagsulat ng maayos. Pakiramdam ni Jessa na talo na siya bago pa man magsimula ang laban. Ano ang laban ng broken English at barok na Tagalog niya sa magagaling na abogado ni Doña Consuelo? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang isang tunog. Klang! Isang tunog ng bakal na tumama sa sahig. Lumingon si Jessa. Sa dilim sa may paanan ng higaan, nakatayo si Kian. Hindi ito nakapambahay. Nanlaki ang mata ni Jessa. Ang anak niya ay suot ang lumang Americana suit jacket ng kanyang yumaong amang si Jose. Masyadong malaki ang jacket para sa 8 taong gulang. Ang laylayan nito ay abot hanggang tuhod ni Kian. Ang manggas ay nakatiklop ng 3 beses para lumabas ang kanyang maliliit na kamay. Ang balikat ng suit ay lawlaw na parang nilamon ang maliit na katawan ng bata. Kian, tawag ni Jessa pinahid ang luha. Bakit suot mo yan? Mainit yan, hubarin mo. Hindi ma, sagot ni Kian. Inayos niya ang kwelyo ng jacket na amoy Alcampor mothballs at luma. Kailangan ko to bukas, sabi sa TV ang mga abogado na kaganito. Lumapit si Kian sa ina. Hila-hila niya ang isang bagay na kanina pa lumilikha ng ingay. Ang lata ng biskwit. Kalawangin na ito. Ang tatak na rebisko ay halos burado na. Dati itong lagayan ng tinapay, tapos naging lagayan ng sinulid at ngayon. Mahuwag ka nang umiyak, sabi ni Kian. Umupo siya sa harap ni Jessa. Ang malaking jacket ay kumalat sa sahig na parang kapa ng isang superhero. Handa na ako. Tignan mo. Binuksan ni Kian ang lata. Sa loob hindi pera ang laman. Hindi laruan. Inilabas ni Kian ang unang bagay. Isang makapal na tumpok ng mga resibo. Ano yan? Tanong ni Jessa. Mga resibo ng gamot mo ma. Paliwanag ni Kian. Yung mefenamic acid para sa sakit ng katawan mo. Yung biogesic nung nilagnat ako. Yung bayad sa kuryente kahit partial lang. Tinago ko lahat. Bakit? Kasi sabi ni Aling Teresa Waldas ka daw. Pero ipapakita ko sa judge na lahat ng pera mo napupunta sa atin. Walang napupunta sa beer o sa sugal. Eto ang pruweba. Napanganga si Jessa. Hindi niya alam na pinupulot pala ni Kian ang mga papel na tinatapon niya. Inilabas ni Kian ang pangalawang bagay. Isang mapa na drawing sa bond paper. Gawa ito sa crayons. Makulay. May mga guhit ng kalsada. May mga bahay may traffic light. Ito ang mapa ng daan ko papasok sa school magturo ni Kian sa drawing. Sinukat ko to. Alam ko kung saan ang police station. Alam ko kung saan ang tindahan ni Mang Kanor. Alam ko kung saan tatakbo kapag may masama. Ipapakita ko sa kanila na ligtas ako kasi tinuruan mo ako. At huli inilabas ni Kian ang kanyang notebook. Ang notebook na laging bitbit ng bata. Binuksan niya ito sa pahinang may pamagat na ang araw-araw ni Mama. Binantayan kita ma. Sabi ni Kian, ang boses ay seryoso. Sinulat ko lahat ng oras ng gising mo. 3 sa 0 AM gising, 4 sa 0 AM alis, 11 PM uwi. Ipapakita ko sa kanila na walang oras na hindi mo ako iniisip. Kinuha ni Jessa ang notebook. Binasa niya ang sulat kamay ng bata. May mga bura, may mga maling spelling, pero bawat salita ay tumatagos sa puso niya. Pagod si Mama, pero nagluto pa rin siya. Umiiyak si Mama sa gabi, pero ngumingiti paggising ko. Niyakap ni Jessa ang notebook at niyakap ang anak. Ang amoy ng lumang jacket ni Jose ay humalo sa amoy ni Kian. Sa sandaling iyon pakiramdam ni Jessa ay kasama nila ang asawa niya. Kian, hagulgol ni Jessa. Ang talino mo ang nak. Ang tapang mo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Kumala si Kian sa yakap. Tumingin siya sa mata ng ina. Masabi mo di ba nung buhay pa si Papa, gusto niyang maging lawyer ako? Tumango si Jessa. Bukas ma, sabi ni Kian habang hinihimas ang lapel ng malaking suit. Ako ang magiging abogado mo. Hindi ko hahayaan na matalo tayo. Kasi totoo ang sinasabi natin. At sabi ni teacher, ang nagsasabi ng totoo laging nananalo.
Isinara ni Kian ang lata ng biskwit. Clang! Tunog ito ng pagsasara ng isang kabanata ng takot at pagbubukas ng kabanata ng laban. Matulog na tayo, ma. Maaga pa tayo bukas. Kailangan fresh tayo sa court. Humiga si Kian sa banig, suot pa rin ang jacket. Hindi niya ito hinubad. Para itong baluti armor na magpoprotekta sa kanya. Niyakap niya ang lata ng biskwit sa kanyang dibdib. Pinagmasdan ni Jessa ang anak hanggang sa makatulog ito. Sa labas nagsimulang pumatak ang ulan. Pero sa loob ng puso ni Jessa tumigil na ang bagyo. May takot pa rin, pero nawala na ang kawalan ng pag-asa. Kung ang anak niya ay handang maging higante sa loob ng malaking Amerikana, pwede rin siyang maging matapang. Hinawakan ni Jessa ang kamay ni Kian. Bukas, anak! Bulong niya. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng pagmamahal. Ang lata ng biskwit ay nagniningning sa dilim naghihintay na buksan sa harap ng hukuman. Biyernes, 9:09 ng umaga. Ang loob ng Branch 12 Family Court ay tahimik at malamig. Sobrang lamig. Para kay Jessa ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang sa kanyang buto, mas malamig pa sa ulan noong nakaraang araw. Ang amoy ng floor wax at lumang papel ay nakakahilo. Ang mga pader na gawa sa makintab na kahoy ay tila nakadungaw sa kanya, nagbabantang hatulan siya. Nakaupo si Jessa sa defendant's table, mag-isa. Ang public attorney na dapat katulong niya ay wala pa na trap daw sa traffic. Sa tabi ni Jessa nakaupo si Kian. Agaw pansin ang bata. Suot ni Kian ang oversized na Amerikana ng kanyang ama. Ang manggas ay nakatupi, ang balikat ay lawlaw. Mukha siyang isang manika na binihisan ng damit ng higante. Pero tuwid ang upo ni Kian, ang kanyang maliliit na paa ay hindi sumasayad sa sahig at nakayongyong. Mahigpit ang yakap niya sa lata ng biskwit sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila ba iniiskan niya ang bawat tao sa silid, hinahanap kung sino ang kalaban. Sa kabilang mesa, ang plaintiff's aunt, ay nakaupo si Doña Consuelo. Nagniningning ang suot niyang perlas. Ang kanyang blazer ay kulay royal blue, halatang mamahalin. Katabi niya si Teresa, nangingisi-ngisi habang tinitignan si Jessa. At sa tabi nila ay ang kanilang abogado, si Attorney Esguerra. Si Attorney Esguerra ay mukhang shark na naka-Amerikana. Makintab ang buhok, matalim ang mata, at may hawak na iPad Pro. Kung ikukumpara sa lata ng biskwit ni Kian, parang langit at lupa ang agwat ng kanilang sandata. All rise, sigaw ng clerk of court. Bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Judge Eduardo. Matangkad, maputi ang buhok at may salamin sa mata na nakadagdag sa kanyang istriktong aura. Hindi ito ngumingiti. Kilala si Judge Eduardo sa pagiging mabusisi at walang puso pagdating sa batas. Blag. Ang tunog ng gavel maso ay umalingaw-ngaw. Napapikit si Jessa. Parang tunog iyon ng pagsasara ng kabaong. Case number 25 JVA 47 in repetition for declaration of child neglect against Jessa Santos. Basa ng clerk. Dumating na rin sa wakas ang lawyer ni Jessa, si Attorney Galvez, na humahangos at pawisan. Sorry, Your Honor, traffic po. Tinigan lang siya ng hukom ng masama. Maupo ka, counsel. Huwag mong sayangin ang oras ko. Magsimula na tayo. Tumayo si Attorney Esguerra. Naglakad ito sa gitna ng courtroom ng may kumpiyansa. Your Honor, panimula ni Esguerra, ang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ang kasong ito ay simple lang. Ito ay tungkol sa isang inang mas inuuna ang lahat ng bagay kaysa sa kaligtasan ng kanyang anak. Mayroon kaming ebidensya video at testimonial na magpapatunay na si Jessa Santos ay unfit parent. Objection! Mahinang sabi ni Attorney Galvez. Speculation. Overruled. Mabilis na sagot ni Judge Eduardo. Ituloy mo. Ngumisi si Esguerra. Ipatawag natin si Mrs. Teresa Magbanwa sa witness stand. Umakyat si Teresa. Nanumpa siya sa Biblia kahit alam niyang puro kasinungalingan ang sasabihin niya. Ma'am Teresa, tanong ni Esguerra, ano ang nakita niyo noong Martes ng hapon?
Nag-arte si Teresa na parang naiiyak. Naku, attorney, awang-awa po ako sa bata. Bumubuhos ang ulan, may bagyo po nun. Si Kian nasa labas ng gate, basang-basa nanginginig, walang masilungan. Ang nanay niya wala. 8:00 na ng gabi umuwi. Laging ganyan, attorney. Laging naiiwan ang bata. Tumingin si Jessa kay Teresa. Ang luha ay tumutulo sa mata. Sinungaling kasigaw ng isip niya. 6:00 ako umuwi at kayo ang nag-lock ng gate. At ito po ang video, sabi ni Esguerra. Ipinapalabas sa malaking screen ang video na kuha ni Teresa. Nakita ng buong korte si Kian. Maliit, basang-basa nakaupo sa putikan. Ang audio ay boses ni Teresa na nagkokomento, "Kawawang bata, pinabayaan ng nanay." Napasinghap ang mga tao sa gallery. Maging si Judge Eduardo ay kumunot ang noo habang pinapanood ang video. Tumingin ang hukom kay Jessa ng may paghuhusga. At hindi lang yan, Your Honor, dagdag ni Esguerra. May video din kami ng pagwawala ng akusado sa palengke. Ipinapalabas ang pangalawang video, ang edited version. Nakita sa screen ang mukha ni Jessa na galit sumisigaw ng, "Bawiin mo yan." At akmang susugod. Hindi nakita ang sampal ni Consuelo. Ang nakita lang ay si Kian na tumalsik sa banyera ng isda habang nagwawala ang nanay niya. Violence, instability, neglect diin ni Attorney Esguerra. Tumingin siya kay Jessa na parang dumi sa sapatos. Ito ba ang klase ng ina na hahayaan nating magpalaki ng isang bata? Nanlumo si Jessa. Ang bigat ng mga paratang ay dumudurog sa kanya. Jessa Santos, umakyat ka sa stand. Utos ng hukom, ito na, ang pagkakataon niyang magpaliwanag. Umakyat si Jessa, nanginginig ang kanyang mga tuhod. "Mrs. Santos na," tanong ni Attorney Galvez ang abogado niya, "bakit wala ka noong bumabagyo?" "Nagtatrabaho po ako, sir." Sagot ni Jessa boses ipis. "Sa janitorial po. Hindi po ako pinayagan umalis ng boss ko. Kailangan ko po yung trabaho para may makain kami." Tumayo si Attorney Esguerra para sa cross-examination. "So inaamin mo, Mrs. Santos?" Lakad ni Esguerra palapit kay Jessa. "Inaamin mo na mas pinili mong maglinis ng sahig kaysa siguraduhing ligtas ang anak mo sa bagyo?" "Hindi po sa ganun. Wala po kaming kakainin kung yes or no lang, Mrs. Santos." Sigaw ni Esguerra. "Iniwan mo ba ang anak mo o hindi?" "Iniwan po, pero..." "At inaamin mo ba na dahil sa pagtatrabaho mo, nagkasakit ang anak mo at nalagay sa panganib?" "Opo." Hagulgol ni Jessa. "Pero mahal ko ang anak ko." "Mahal ang pagpapabayaba ay pagmamahal." Esguerra turned to the judge. "Your Honor, malinaw ang ebidensya. Walang kakayahang pinansyal, emosyonal at mental ang babaeng ito. She is pushing her son into poverty and danger. Hinihiling namin na ilipat agad ang bata sa DSWD custody." Bumagsak si Jessa sa upuan. Hindi na siya makahinga. Ang bawat salita ng abogado ay totoo sa pandinig, kahit mali sa katotohanan. Tumingin si Judge Eduardo sa kanyang mga notes. Tinanggal niya ang salamin at pinunasan ito. Isang senyales na malapit na siyang magdesisyon, at base sa mukha niya hindi ito pabor kay Jessa. "Mayroon pa bang witness ang defense?" tanong ng hukom kay Attorney Galvez. Napakamot ng ulo si Attorney Galvez. "Wala na po, Your Honor. Sinasabi ko naman po kay Mrs. mahina ang kaso." Tumingin si Jessa kay Kian. Nakita niya ang anak niya. Hindi ito umiiyak. Nakatingin si Kian kay Attorney Esguerra ng matalim. Ang kamay ni Kian ay dahan-dahang nagbukas ng lata ng biskwit. Sa sandaling iyon kung saan akala ng lahat ay tapos na ang laban, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan ng korte. "Your Honor." Sigaw ni Kian. Nagulat ang lahat. Maging si Judge Eduardo ay napatingin sa maliit na bata na nakasuot ng malaking Amerikana. Tumayo si Kian sa ibabaw ng upuan para makita siya. Ang Spider-Man backpack ay nasa likod niya, ang lata ng biskwit ay hawak niya. "Sino ang batang yan?" tanong ng hukom.
Anak po ng akusado, Your Honor. Sabi ni Attorney Galvez, hinihila ang laylayan ng pantalon ni Kian. Kian, bumaba ka dyan. Mapapagalitan tayo. Huwag niyo po akong pigilan. Sabi ni Kian, inalis ang kamay ng abogado. Tumingin siya ng diretso sa mata ng hukom. Your Honor, ako po ang abogado ni Mama. Nagtawanan ng ilang tao sa gallery. Tumawa si Teresa. Ngumisi si Doña Consuelo. Pero si Judge Eduardo ay hindi tumawa. Tinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang korte. Tinitigan niya ang bata. Nakita niya ang suot nito, ang oversized suit na halatang sa matanda. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito. Bata. Seryosong sabi ng hukom. Alam mo ba kung nasaan ka? Opo, Your Honor. Sagot ni Kian. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Nasa korte po ako, kung saan dapat nananalo ang totoo. Katahimikan. At anong gagawin mo? Tanong ulit ng hukom, tila interesado. Binuhat ni Kian ang lata ng biskwit at ipinatong sa mesa. Klang. May ebidensya po ako, sabi ni Kian. Sinungaling po sila at papatunayan ko po na ang mama ko ang best mom sa buong mundo. Tumingin ang hukom kay Attorney Esguerra na akmang magrereklamo. Umupo ka, counsel. Gusto kong marinig ito. Huminga ng malalim si Jessa. Hindi siya makapaniwala. Ang maliit niyang sundalo humarap na sa mga higante. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa loob ng korte. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng aircon at ang mahinang kalansing ng lata ng biskwit na ipinatong ni Kian sa mesa ng depensa. Si Attorney Esguerra, ang abogado ng kalaban, ay tumawa ng mahina, isang tawang puno ng pangungutya. Your Honor, this is ridiculous. Isang bata. Magpipresenta ng ebidensya. Sayang lang po sa oras ng korte ito. Akmang magsasalita si Doña Consuelo para gatungan ang abogado, pero itinaas ni Judge Eduardo ang kanyang kamay. Ang mata ng hukom ay nakapako kay Kian. Hayaan natin siya. Utos ng hukom sa seryosong tono. Tumingin siya sa bata. Sige Kian, ipakita mo sa amin ang laman ng lata. Anong meron dyan? Huminga ng malalim si Kian. Inayos niya ang kwelyo ng malaking jacket ng kanyang tatay. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang bata. Mukha siyang isang veterano ng buhay. Binuksan niya ang lata. Klang. Kinuha niya ang unang tumpok ng papel. Gusot-gusot. Luma. Exhibit A po, Your Honor. Sabi ni Kian, ginagaya ang narinig niya sa TV. Itinaas niya ang mga papel. Ito po ay mga resibo, sabi po ni Aling Teresa at ni Doña Consuelo Waldas, daw po si Mama. Sabi nila, ginagamit ni Mama ang pera sa kung saan-saan kaya kami mahirap. Isa-isang inilatag ni Kian ang mga resibo sa mesa. Ito po resibo ng kuryente. Partial payment lang po kasi kulang ang sahod niya pero nagbayad siya. Ito po resibo ng gamot ko nung nagkatrangkaso ako. Ito po resibo ng school supplies ko. Ito naman po resibo ng vitamins ni Mama para hindi siya himatayin sa 3 trabaho niya. Tumingin si Kian kay Doña Consuelo. Wala pong resibo ng alak. Wala pong resibo ng sugal. Wala pong resibo ng bagong damit para kay Mama. Ang huling bili po niya ng damit ay 2 taon na. Ang nakakaraan. Second hand pa. Natahimik ang Donya. Nawala ang nangisi sa mukha nito. Kinuha ni Kian ang pangalawang papel, ang mapa na drawing sa crayons. Exhibit B po, patuloy ni Kian. Ang boses niya ay lumalakas puno ng tapang. Sabi po ng abogado nila, neglectful si Mama. Pinapabayaan daw po akong maglakad mag-isa, pero Your Honor, hindi po ako naglalakad nang walang baon na aral. Itinaas niya ang drawing. Tinuruan po ako ni Mama. Ito po ang police station. Ito po ang tindahan ni Mang Kanor. Ito po ang crossing. Kapag natatakot ako, alam ko kung saan tatakbo. Hindi po niya ako pinabayaan. Pinalaki niya lang po akong matapang kasi wala na po akong papa. Napahawak si Jessa sa kanyang bibig para pigilan ang hagulgol. Nakita ni Judge Eduardo
na nangingilid ang luha sa mga mata ni Jessa. At yung nangyari po nung bagyo, sabi ni Kian ng boses ay naghalo ng galit at sakit. Kaya po ako nasa labas, kasi nilak po nila ang gate. Objection. Sigaw ni Atty. Esguerra, hearsay walang ebidensya ang bata. Mayroon po sigaw pabalik ni Kian. Mula sa lata, inilabas niya ang isang maliit na cellphone, ang lumang keypad phone ni Jessa, na sira na ang screen. Hiniram ko po ito kay mama nung araw na yon. Nakarecord po ang boses nila. Pinindot ni Kian ang play. Itinapat niya ito sa mikropono ng korte. Sa loob ng tahimik na kwarto, narinig ang boses na pamilyar sa lahat. Ang boses ni Teresa. Recording, o ayan. Nakapadlak na. Siguradong mababasa ang batang yan. Ihanda mo na ang video, Teresa. Ito na ang ebidensya natin. Nanlaki ang mata ni Teresa. Namutla si Doña Consuelo. Ang buong korte ay nagulat. Gasps mula sa gallery. Phew! Nanggagalaiting bulong ni Judge Eduardo habang nakatingin kay Teresa. Is that true? Hindi makasagot si Teresa. Nanginginig ito. At huli po. Sabi ni Kian, ibinalik niya ang cellphone at kinuha ang huling bagay sa lata. Ang notebook. Ang cover nito ay tattered na may sticker ni Spider-Man na tuklap na. Your Honor, ito po ang journal ko. Sabi ni teacher, isulat ko daw ang nararamdaman ko. Babasahin ko po ang sinulat ko nung Miyerkules. Binuksan ni Kian ang pahina. Ang title po ang Chicken Joy ni Mama. Nagsimulang magbasa si Kian. Ang boses niya ay basag parang pipiyok sa yak. Pumunta kami ni Mama sa Jollibee. Gutom na gutom ako. Pero alam ko gutom din si Mama. Bumili siya ng isang meal. Sabi niya, busog daw siya. Sabi niya, kumain na daw siya ng sandwich. Pero nakita ko, uminom lang siya ng tubig. Alam ko nagsisinungaling si Mama. Ibinibigay niya sa akin lahat, kahit wala nang matira sa kanya. Kinain ko yung manok kasi gusto niyang lumakas ako. Pero ang sakit sa dibdib na makitang gutom ang mama ko. Tumigil si Kian sa pagbabasa. Tumulo ang luha niya sa pahina ng notebook. Sa defendant's table, humagulgol na ng tuluyan si Jessa. Ang balikat niya ay yumuyugyog sa sobrang iyak. Maging ang court stenographer ay tumigil sa pagtatype at nagpunas ng mata. Ang mga tao sa likod ay sumisinghot. Si Atty. Galvez na kanina ay walang pag-asa ay nakayuko at nangingilid ang luha. Bumaba si Kian sa upuan. Bit-bit ang notebook, naglakad siya. Papunta sa gitna sa harap mismo ni Judge Eduardo. Tumingala ang maliit na bata sa hukom. Your Honor. Sabi ni Kian, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Sabi po nila, mahirap lang kami. Totoo po yon. Sabi nila, nakatira lang kami sa barong-barong. Totoo din po yon. Pero ang sabi nilang, masamang ina ang mama ko, yun po ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo. Itinuro ni Kian ang kanyang ina. Si mama po gumigising ng 3:00 para maglaba. Pumapasok sa trabaho kahit may sakit. Tinitiis niya po ang sampal ni Doña Consuelo para may matirahan kami. Kapag kinuha niyo po ako sa kanya, kapag inilagay niyo ako sa foster care, parang pinatay niyo na rin po ako. Lumapit si Kian sa kanyang ina at niyakap ito sa baywang. Ibinaon niya ang muka sa tiyan ni Jessa. Please po, Judge. Hikbi ng bata. Huwag niyo po kaming paghiwalayin. Si Mama lang po ang meron ako. Ako lang po ang meron si Mama. Aanhin ko po ang mayamang foster parents kung wala naman doon ang hero ko. Ang iyak ng mag-ina ay pumuno sa korte. Si Doña Consuelo ay nakayuko, hindi makatingin sa paligid. Ramdam niya ang matatalim na tingin ng mga tao sa kanya. Si Teresa ay parang gustong lumubog sa lupa. Tinanggal ni Judge Eduardo ang kanyang salamin. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita ng korte na umiyak ang bato ng hukuman. Pinunasan niya ang kanyang mata. Tumikhim siya para basagin ang katahimikan. Counsel, tawag ng hukom. Kay Atty. Esguerra, ang boses ay garalgal pa. May sasabihin ka pa ba? Tumayo si Atty. Esguerra.
Tumingin siya sa kliyente niyang si Doña Consuelo, tapos tumingin sa mag-inang nag-iiyakan. Ibinaba niya ang kanyang iPad. Ang kanyang pagiging shark ay nawala. Nanaig ang kanyang pagiging ama. "Wala na po, Your Honor," mahinang sabi ni Esguerra. Sa katunayan, ikinalulungkot ko na naging bahagi ako ng kasong ito. Lahat ay naghihintay sa hatol. Ang lata ng biskwit ay nakabukas sa mesa, walang laman, pero puno ng katotohanan. Blag. Ang tunog ng gavel maso ni Judge Eduardo ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, pinuputol ang yakan at bulungan. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng emosyon ay bumalik sa pagiging seryoso at puno ng awtoridad. Pero sa pagkakataong ito, ang kanyang titig ay hindi na nakakatakot para kay Jessa. Ito ay puno ng respeto. "Tumayo kayo, Jessa at Kian Santos," utos ng hukom. Dahan-dahang tumayo ang mag-ina. Si Kian, suot pa rin ang malaking Amerikana, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Ang lata ng biskwit ay nasa mesa, tila isang monumentong ginto sa gitna ng digmaan. Sa loob ng 20 taon ko sa bangkong ito, panimula ni Judge Eduardo, ang boses ay malinaw at may diin. Narinig ko na ang lahat ng klase ng palusot, kasinungalingan at drama. Pero ngayon lang ako nakakita ng ebidensya na kasing linaw ng sikat ng araw. Tumingin ang hukom kay Miss Dizon ng DSWD. "Miss Dizon, ang mandato ng inyong ahensya ay protektahan ang bata. Pero sa kasong ito, muntik nyo nang sirain ang buhay ng isang batang ligtas naman sa piling ng kanyang ina. Ang kahirapan ay hindi krimen. Ang pagiging single mother na nagtatrabaho ng 3 jobs ay hindi kapabayaan, ito ay kabayanihan." Yumuko si Miss Dizon hiyang-hiya. Binaling ng hukom ang tingin kay Jessa. Jessa Santos ang hatol ng korteng ito. Dismissed. Napasinghap si Jessa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Lahat ng kaso laban sa iyo, child neglect endangerment violation of RA 7610, ay ibinabasura ko dahil sa kawalan ng merito. At idinedeklara ko na ikaw, Jessa Santos, ay isang fit and loving parent." Nagpalakpakan ng mga tao sa gallery. May mga umiiyak sa tuwa. Niyakap ni Jessa si Kian ng mahigpit. "Nanalo tayo, anak. Nanalo tayo." Pero hindi pa tapos si Judge Eduardo. "Huwag muna kayong magdiwang," sabi ng hukom, "dahil meron pa akong isang desisyon na gagawin." Tumahimik ang lahat. Dumilim ang mukha ng hukom habang dahan-dahan niyang inililipat ang tingin sa kabilang panig kina Doña Consuelo at Teresa. Nanigas si Teresa. Si Doña Consuelo ay namumutla, pinapawisan sa ilalim ng aircon. Sa korte ko, ang pinakaayoko sa lahat ay ang ginagawang laruan, ang batas, para mga pipi ng kapwa, mariing sabi ni Judge Eduardo. Ang boses niya ay parang kulog. Batay sa audio recording na iprinisinta ng batang si Kian, malinaw na may malicious intent at fabrication of evidence. Itinuro ng hukom si Teresa. "Ikaw, Teresa Magbanua, narinig sa recording na sadya mong ikinandado ang gate para mapahamak ang bata at nagsinungaling ka sa ilalim ng sinumpaang salaysay, perjury." Itinuro naman niya si Doña Consuelo. "At ikaw, Consuelo Villarreal, ginamit mo ang kapangyarihan at pera mo para ipahamak ang mag-inang ito. Ito ay indirect contempt of court at abuse of process." Kinalampag ng hukom ang maso. "Sheriff, hulihin ang dalawang ito." "Wag po, Judge," tili ni Teresa habang nilalapitan siya ng mga pulis. "Inutusan lang po ako. Si Donya po ang may pakana." "Sinungaling ka." Sigaw ni Consuelo, nagkakagulo na sila. "Wala kayong karapatan. Mayaman ako, kilala ko ang mayor. Sa loob ng korte ko, ako ang batas." Sigaw ni Judge Eduardo. "Dalhin sila sa presinto. Gusto kong sampahan sila ng kasong perjury at child abuse dahil sa sadyang paglalagay sa bata sa panganib." Naghiyawan ang mga tao sa korte.
Ito ang hustisyang matagal na nilang hinihintay. Kitang-kita ni Jessa at Kian kung paano posasan si Doña Consuelo at Teresa. Ang dating matatapang at mapangapi ngayon ay yukuulong inilabas ng pinto. Nang mawala na ang mga kontrabida, bumaba si Judge Eduardo sa kanyang trono. Hindi ito pangkaraniwang ginagawa ng hukom. Tinanggal niya ang kanyang itim na robe at lumapit kay Kian. Lumuhod ang matandang hukom para maging kapantay ang mukha ng bata. Kian, nakangiting sabi ng hukom. Inabot niya ang kamay ng bata at kinamayan ito. Sa loob ng 20 years, ikaw ang pinakamagaling na abogadong tumayo sa korte ko. Namula si Kian nahihiya pero nakangiti. Salamat po, Your Honor. May regalo ako sa'yo, sabi ng hukom. Kinuha niya ang isang calling card mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Jessa. Jessa, tumawag ako sa kaibigan ko sa city administration habang nagre-recess kanina. Kailangan nila ng head janitress sa City Hall. Regular item may benefits at day shift lang. Para mabantayan mo si Kian sa gabi. Nanlaki ang mata ni Jessa. Judge, totoo po ba? Totoo. At ikaw naman, Kian. Baling ng hukom sa bata. Sagot ko na ang school supplies at uniform mo hanggang makatapos ka ng elementary. Gusto kong maging abogado ka balang araw. Kailangan ng bansang ito ng mga katulad mo. Napahagulgol na naman si Jessa pero sa pagkakataong ito, luha na ng saya. Lumuhod siya para magpasalamat pero pinigilan siya ng hukom. Huwag kang lumuhod sa tao, Jessa. Tumayo ka. Malaya na kayo. Paglabas ng korte, 12:00 ng tanghali. Tirik na tirik ang araw. Pagbukas ng malaking pinto ng Hall of Justice, sumalubong sa mag-ina ang liwanag. Masakit sa mata, pero masarap sa pakiramdam. Wala na ang ulan. Wala na ang bagyo. Naglakad si Jessa at Kian pababa ng hagdan. Hawak ni Jessa ang papel ng desisyon ang kalayaan nila. Hawak naman ni Kian ang lata ng biskwit sa isang kamay at ang kamay ng kanyang ina sa kabila. Ang malaking jacket ni Jose ay nililipad ng hangin, parang kapa, ng isang superhero. Mantawag ni Kian habang naglalakad sila sa sidewalk. Saan na tayo pupunta? Huminto si Jessa. Tinignan niya ang anak. Inayos niya ang buhok nito. Ang pasa sa pisngi ni Jessa ay masakit pa rin, pero ang puso niya ay wala ng bigat. Uuwi na tayo, anak. Nakangiting sagot ni Jessa. Magluluto ako. Yung totoong manok. Yung marami. Tapos matutulog tayo ng mahaba. Walang gigising ng maaga bukas. Yehey. Talon ni Kian. Sa di kalayuan nakita nila ang bus stop, ang parehong lugar kung saan laging naghihintay si Jessa. Pero ngayon, hindi na takot ang dala nila. Tumingala si Kian sa langit. Ma, sa tingin mo nakita ni Papa ang ginawa ko. Tumingin si Jessa sa langit kung saan ang asul ay walang bahid ng ulap. Oo naman, anak. Bulong ni Jessa, pinipisil ang kamay ng anak. Siguradong sigurado ako, siya ang pinaka-proud na tatay sa langit ngayon. Naglakad ang mag-ina palayo, papunta sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang anino nila sa semento ay mahaba at matibay. Si Jessa ang inang hindi sumuko. At si Kian ang batang naging abogado, gamit ang lata ng biskwit at pusong puno ng pagmamahal. Sa huli na patunayan nila na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may liwanag na darating para sa mga nagsasabi ng totoo.